Okay, let's start with number 1 to 10. Yeah. Okay, mga bagay, things your teenager won't tell you. Okay, pwede kayo makarelate dito, mag-react lang kayo. Okay. Number 1, gusto naming sabihin, no? Gusto naming sabihin sa mga parents namin na kailangan din namin ng privacy. He needs privacy. Kailangan ng privacy. Huwag niyong subukan na alamin lahat ng bagay na nangyayari sa amin. Huwag naman yung privacy na kasama mo yung boyfriend mo sa loob ng kwarto mo. Ibang privacy yun. Ay ba? Ano yung nasa isip mo? Sige, share it. Wala lang, yung privacy lang ng bahay. Kasi dati wala akong sariling kwarto. Importante yun. Sa totoo lang, ideal na pamilya dapat may kwarto ang anak. Dalaga ka na, anak. Kailangan, yung natin may kwarto na. Kaya napaka-unfortunate nung iba na walang kakayahang magkaroon ng sariling kwarto. Kasi hindi na pa-practice ang privacy ng isang bata. Yan. Nakakatakot minsan mag-isa. Pero kailangan matutunan. Dahil eventually, mag-iisa ka naman talaga. Like nung nag-artista ka na, nag-iisa ka. Siyempre, may kasama ka lagi. Pero yung decision mo ngayon, mag-isa na. Independence. Mapapractice yun kapag may sarili kang kwarto. Yung creativity mo lalabas. Di-design mo yung kwarto mo. Ganyan. Inilalagay mo yung stuff na gusto mo. Medyo mo na-agi, huwag mong tatanggalin. Kaya kung may extra space dyan, mga mommy, daddy, kung may extra space, lagyan nyo ng budget, gawan nyo ng kwarto ang sarili nyo anak. Ang mga anak nyo. Kung kaya, okay? Kasi hate ng mga estudyante at ng mga teenager kapag nalalaman mo lahat ng bagay tungkol sa kanya. Bet lahat naman ng tao, kahit hindi lang teenager, di ba? We need privacy. Especially kapag ganyang age. Para matuto na rin, syempre. She or he needs privacy, number 1. Paano kung mag-aral sa ano yan? At kailangan mangupahan, di ba? Tama. Number 2, hindi sasabihin ng mga teenager sa mga magulang. Number 2, gusto lang namin makikinig sa amin. Ayaw namin ng advice mo. Parang negative. Pero ito yun. Sometimes, he or she just needs you to listen. Okay? Hindi kailangan inagil. Baka may gusto tayong sabihin. Bakit hindi natin masabi? Kasi inanag mo na ako. Minsan. Di ba? Kasi ang dami mo na, sunod-sunod na yung sasabihin mo. Wala ka ng period, dire-diretso na yan. Pwede ko na i-playback, sinabi mo na yan last year. Di ba? Sinabi mo, memorize ko na yan. Minsan, kailangan lang ng mga teenager ng makikinig. Hindi niya kailangan ng advice or ng naggaling sa mga magulang. Tama? Pwede. Makikinig lang. Halimbawa, ma, sa school. O kaya, ma, sa trabaho ko. O kaya, may friend ako, ma, yung best friend ko, ganito, ganyan ang nangyari. Nag-away kami ng boyfriend ko, ma. Ayan. Kaya minsan, napipigilan sabihin ng mga teenager itong mga bagay na ito. Kasi, ang dami mo na kagad sagot. Machine gun na kagad na sagot mo. Okay, next. Hindi sasabihin ng mga teenager sa kanilang magulang, nakikipag-date na sila. Yun. Hindi sasabihin na, lalo sa lalaki. Kasi aasarin ka. Or kaya mo na ba yan? At naliligaw ka na. O nang chichik ka na. Sa babae naman, huwag ka muna magpaligaw, ha? Pero nakikipag-date ka na. Hindi pag-date you hang out with the opposite sex. Or yung crush mo. Or yung person of your affection. So, nakikipag-date ka na. Usually, hindi talaga ito sinasabi ng mga teenager. Kaya kailangan maintindihan ng mga magulang na normal lang na talagang kung maaari hindi nila masabi. Pero advantage lagi kapag nasasabihan ng mga magulang, syempre. Open. Hindi mo kailangan magsinungaling. Correct. Wow. Pero mas madalas, may wawa. Matsuran te. Kaya maniwala. Okay, sabi ng isang teenager sa research ko, I didn't tell my parents about a guy I dated for a year because they didn't allow me to have a boyfriend. They knew we hang out, but I say, we're just friends. Para lang maging relax lang sila. So, hindi na amin, pero nakikipag-date lang. Next. Hindi inaamin ng estudyante na meron siyang mababang grades o poor ang kanyang performance sa school na nakaraang period. Ako sinasabi ko. Ano sinasabi mo? Sinasabi ko kung mababa ako. Good for you. Pero maraming mga kabataan ngayon, especially sa Pilipinas, hindi nila sinasabi ang totoong nangyayari sa school. Kasi syempre, yung mga magulang natin, parang boss natin yan, black and white lang ang mahalaga. Kung ano yung nakalagay sa card, yun ang paniniwalaan.
Di ba? Dati yung classmate ko. Okay. Elementary yata yan. Okay. Sabi niya, hindi naman importante to. Papel lang naman to eh. Mga katiran mo na. Mga baluktot na katuwiran. Papel lang yan, oo. Papel lang yan. Oo. Ayan, so hindi sinasabi ng mga kabataan, teenager, ang totoong nangyayari kahit ang tungkol sa kanilang grades sa bawat assignment, sa bawat exam. Bakit? Sabi ng isang teenager, in-interview siya, bakit daw? Kasi daw, kapag sinabi niya sa mga magulang niya about his bad grades, sasabihin nila, malalaman nila kung, gusto pa nilang alamin kung paano nangyari yon. Eh, hindi ko nga alam. Bakit ka bumagsak? Ano na namang inasikaso mo? Gitara ka na namang gitara, Jeric, no? Kaya puro ka makeup. Ganyan, ano ba wala? Okay. Puro ka hangout. Eh, nag-deliver po ako ng video okay dun sa kabila. Marakat na lang. Next, number 5. Hindi sinasabi ng teenager sa mga magulang, ayaw pong pag-usapan ng mga teenager about sex Yan. with you. Hindi sa magulang. Sabi nila, kahit sex, mas maganda, magulang ang masarap kausap dyan para mag-guide ka. Hindi, Pero ang parang katotohanan, ang hirap awkward talagang na. kausapin ng magulang tungkol sa sex. Nakausap mo ng magulang mo tungkol sa sex? Hirap, no? Hirap. Kaya, Lalong ang tanong ka ba na, tapos sasabihin sa'yo, hindi ka na naman bata, sasabihin, ang birds saka ang bees, the birds and the bees, ang pollen grain, kapag Ganun ang paliwanag, no? so, ginago pa tayo, no? So, parang awkward moment kasi na parang, pag sinabi mo, ang dami mo nang alam, sasabihin ng magulang mo. Parang hindi ka naman paniniwalaan na wala kang alam. Ha? Saan mo naman yan? Alam mo tayo, pare. Pag taga-Quezon ka, Paps, maraming nyog doon. Parang kopra. Koprahan. Kopra. Maraming kopra doon, Paps. Yan yung kahapon ko pang ano. Kopra. Kopra! Yung kulay puti. Di ba pag dumadaan doon, amoy na amoy. Sa Amoy na. koprahan. Nasa Quezon ka na, sa Lucena ka pa, kapag naamoy mo na yung kopra. Kopra. Tama. Tama yun. Seryoso yun. Malapit ang pagbilaw. Ikaw, meron bang amoy sa inyo na malapit na yung bahay nyo? Ikaw, Papa Obet. Malapit Wala ka na eh. sa inyo kapag ito na ang naamoy mo. Alay, masarap ang hangin dun eh. Sarap ang hangin. Kapag masarap ang hangin, yun na yun. Yun na yun. Masarap na hangin. Ikaw, pag amoy, alam ko na. Amoy na pabrika ng gatas sa kape. Di ba? Ang dami. Di one time, may hinatid ako dyan, kaibigan ko. Tapos, pabrika siya ng kape, pero amoy gatas. Seryoso. Sa may Kalamba, going there. Paano? Paano yun? Nagtataka ako, bakit yun ang amoy niya, pero kape yung niluluto daw doon. Kape, pero amoy gatas. So, there's Malay mo, something. magkahalo naman. Malamang. Baka 3-in-1 yung ginagawa. 3-in-1. Mas malakas lang yung ano. Oo, yung gatas. Di ba? Okay. Nag-usapan natin sex. Okay, may mga babae talaga, may mga teenager na hindi nila kayang i-open ang tungkol sa sex. Kailangan itindi ng mga magulang. Huwag niyong ipilit. May alam ka na? May nangyari na ba? Hindi niyo sasabihin yan. Siyempre. Next. Okay, gusto ng mga estudyante na hate nila na kapag hindi nyo ginagawang accountable, anong sa Tagalog yun? Ang kanilang mga kapatid kapag may ginagawang kasalanan. Halimbawa, hindi nila pinapagalitan yung mga kapatid mo kapag may ginagawa. Yung nakababatang. Nakababatang kapatid mo. Halimbawa, may bata kang kapatid, makulit siya, sinira yung project mo, hindi pinapagalitan. Pagpasensyahan mo yung kapatid mo, ikaw yung matanda. Ganon? Oo, di ba nararanasan mo yan? Madalas yun. Ganun. No, seryoso. Kasi hindi na talaga nila papagalitan, mas maliit eh. Katwiran nila, bata pa yan. Hindi ko Pagpasensyahan. nararanasan nung Nakainis. malba sa akin. Ako kasi, bunso ako, so nararanasan to ng mga ate ko dati. Malamang. Ikaw ang magpasunod, ikaw ang matanda. Correct. So, hate na hate natin, nung teenager tayo, at sila, nung teenager sila ngayon, kapag hindi man lang pinapagalitan or pinaparusahan, yung mga younger siblings natin, kapag may gawang kasalanan. Tapos, ipapasa sa iyo yung responsibilidad. Ako? Ikaw, pagalitan mo yan, kapatid mo yan, ikaw ang panganay. Kaya ako tahimik lang ako, nandun lang ako sa kwarto ko. Umiyak ka na lang. Hindi. Sad ka na lang, sad. Tapos mag-i-emo ka na lang sa Facebook. Doon ka magpo-post. Diba? Mag-post ka na lang kung ano-ano. Doon ka mag-shout. GM. Naranasan nyo na ba magkaroon ng kapatid galing sa hell? Mga ganun. Over. Okay, next. May nag-text dito, nakaka-relate daw siya dun sa sex na hindi mo pag-usapan sa magulang. Next. Palta natin. Wild ba yung generation ngayon? Totoo ba yan? Wild and selfish.
compare sa dati, oo. Hindi naman. Oo, parang wild Talaga yung nag-deny yan. Sinasabi mo talaga yung oo, ikaw hindi naman. Kasi Matsurante. ang dami na ano yun yan. Ang dami na yung influences, di ba? Matsurante talaga. Media. Di ba dati wala daw mga ganun? Social networking. Oo. Number Parang one. social, oo. Tsaka hindi accessible. Dati meron ng internet, pero talagang mahal. Babayad ka talaga ng mahal. Grade 5 ako, hindi pa ako marunong mag-internet. Actually, natatakot akong mag-internet lang. Malamang nung grade 5 ka, graduate ako ng high school. Yung PC, di ba? Bihira ang PC dati, hindi alang makabili. Oo. Dahil sabi nila, ang mahal-mahal ang PC, tapos kailangan ng aircon, ganyan, ganito. Tsaka multimillion na business ang computer shop before. Oo, dati. Oh, dahil pag may computer shop ka, ikaw lang meron. Big Mahal time ang computer kayo. kaya, abot ng 60 ang isang unit. Ngayon, kahit sino na, Pwede 15,000, meron ka ng limang units, bayaran mo monthly, mga ganyan. Oo, di ba? Okay, Sa walang cellphone dati. correct. Di ba? Okay. Sana alam ng mga magulang about teenager number 7. Ayaw nila ng pinapahiya sa harap ng barkada. Totoo yan. Totoo naman. Halimbawa, meron kang group project, nasa bahay kayo, and then papagalitan ka ng parents mo. Oo. Kalat nyo dyan. Ito isa sa mga bagay na hindi pa kayang i-handle ng isang... Oh, yan, kalat ka yan. Hindi kayang i-handle ng isa pang teenager. Hindi pa kaya, meaning hindi pa nila may intindihan na kung bakit ka ganon. Ang mararamdaman lang nila, pinapahiya ako ng magulang ko. So, better kung wag mo na lang gawin. Kausapin mo na lang ng personal. Don't scream, shout at them, especially kapag down sila. Yung may problema ka tapos pinagalitan ka pa. Naranasan niyo ba yun? Ikaw na nga yung nagsishare ng problema sa nanay mo, pinagalitan ka pa. Hindi ko pa nasisi. Hindi ko pa napahamak. Ikaw kasi tatanga-tanga ka. Yung mga classic na ito ang linya ng nanay mo. Tanga-tanga Ikaw kasi nagpapaloko ka doon. Gwapo lang eh. Okay, next. Hindi sinasabi ng magulang, ng mga teenagers, ng magulang, nagsisinungaling sila para mag-stay out of trouble. Hindi nila aminin na nakainom sila, syempre. Wala namang umamin. Not unless talagang pulang-pula ka na at nagsuka ka sa harap ng nanay mo. Umamin ka. So wala nga amin na nagsisinungaling sila para lang makaalis sa trouble. Like, halimbawa, nagdadrive ka na, di ba? Lasing ka, nagdrive ka, hindi mo naman naaminin yan. So, hindi mo aaminin. Something na kagagalit nila, syempre. Hindi mo aaminin. Next, naranasan nyo na ba yung napuprustrate sila kasi parang hindi ka raw nag-a-act sa age mo? 17 ka na. Maturan. Matura na. Hindi ko naman nararanasan. Oo. 17 ka na. Kumilos ka na maayos. Act like a grown up. Ano ba? Tanda-tanda mo na. Ayusin mo nga. Bata. Oo, parta. Ang bata. Itong kwarto mong to, ano ba to? Para ka namang elementary. Hindi mo matutong labahan yung underwear mo mag-isa. Yeah. Di ba? Oo. So, napuprustrate ang mga teenager kapag ginagamit ng mga magulang yung edad sa kanilang advantage. Pero silang gustong sabihin, gagamitin pa yung edad mo. Galing na ako dyan, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Balik na ako. Nung 17 ako, hindi ako ganyan. Nagtatrabaho na kami ng nanay ko. Ako di ba? Di ganyan yung mga magulang natin. Swerte kayo ngayon, may mga computer na computer. Computer? Sabi ng lola ko, kayo, mga PS, SPSP kayo, SPSP. Tumigil kayo dyan, puro kayo SPSP. PS3 yun, PS3 yun. SPSP tawag niya. Wala lang, Teya. May mga bagay sa mundo. Matura tayo. Pag lola ka na, hindi mo nga masabi yung PSP at PSP. Yeah, sabihin na, SPSP na. Bakasyon ka nga muna sa Laguna na mukhang napapagod ka sa pera masyado. Joke lang. Ang cute mo nung inosente mo. Cute yun. Hindi sabi ng lola ko, itigil niyo yung SPSP nyo. PS3, niya sabihin nun. Okay na? Okay. Last number tayo. Sana alam ng mga magulang. Gusto ng mga teenager na sana magtiwala kayo sa kanila. Trust. He or she wishes you would trust him. Tiwala ka naman sa akin, ay. Tayo, magtiwala ka naman sa akin. Namayat lang, nagda-drugs na. Puyat ka lagi, no? Sino kasama mo? Wala naman akong ginagawa. Wala naman akong ginagawa. Music lang to. Mahilig lang talaga ako sa banda. Hindi man ako nag-inom na eh. Tuwira pa eh. Narinig naman eh. Okay. Siyempre kapag hindi nakakaramdam ng tiwala, paano siya magtitiwala sa kanyang sarili? Yan daw yung sabi ng mga kabataan. Okay? So, sabi ng isang in-interview, si 15 years old, sabi ni Gaylord.
Sino ba yun? Si Gaylord, bakit? Anong pangalan niya? Nagpa-announce ng alumni. My parents don't trust that I don't do drugs. And I really hate that they believe what other people tell them instead of what I tell them. Di ba ganun tayo? Ba't kayo niniwala dyan sa mga sabi-sabi? Ako yung anak mo. Ayan. Pero kung kung minor de edad ka, talaga magpasakop ka muna sa magulang mo. Exacto. Di Yun ba? naman yun. Pero kung lagpas ka na ng 18 or 19, talagang pwede mo na sabihin yung word na tiwala na, nanay, tatay, magtiwala naman kayo sa akin. At saka ang tiwala, pinagtatrabahuhan. Paano kapag titiwalaan yung grades mo nga, hindi mo may pasa? Paano kapag titiwalaan, sarili mong kwarto, ang gulo? Okay, no offense ha. Sarili mong cellphone mo, laging nawawala. Ipakita mo muna sa magulang mo. Correct. Gusto mo humingi ng kotse, cellphone nga, hindi mo kayang alagaan. Hindi ka ng cellphone, yung grades mo naman Tama. Parang si Papa Jingo, yung Press. honor natin lagi. Gusto Yun. mo makakuha ng tiwala sa ibang tao. Pero ayaw tulungan yung sarili. Hindi naman niya ginagawa ng paraan yung sarili niya. So loser yung tingin niya sa sarili niya. Ang hirap na. Okay, sana po natuto tayo dyan mga kabarangay, especially yung may mga teenager going to puberty stage na mga parents. Or ikaw teenager ka ngayon, matsurante. Kami, teenager kami. Teenager. Ako kasi 21 ko lang ngayon, hindi na ako teenager. Tumababa ako, yan ang ating tanong, sabi Okay siya lang. sa barangay. Okay lang. Oo. Okay, babalik ko ang Talk to Papa dito lang sa barangay LS 97.1. Tugstuga na. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay. Lagi kang nasasabihan pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman. Makinig ka sa aking payo pagkat musmus ka lamang. Malaman